Fiang's POV. Napakalapit na ni Indigo ngayon. Kumikinang ang mga mata na may halong hamon at pagiging mapaglaro. Alam mo, Fiang, he began with a mischievous smile. Oras na may kasal tayo, lahat ng sakin, sa'yo na rin. Naramdaman ko ang isa nitong kamay na dumapo sa likuran ko sa bandang ibaba at hinapit niya ako papalapit sa kanya. Kulang na lang mapahiga na ako sa desk nito. At dahil sa paghapit ni Indigo sa akin, nagdikit ang mga katawan namin. Kaya't otomatikong lumapat ang palad ko sa balikat nito para gawing harang. Dinig ko ang kabog ng puso ko. Indigo, what the... Alam mo bang ginagawa mo? At bakit ka nauutal? Ganti nitong may malapad na ngisi habang nakatitig sa akin. Wala pa nga akong ginagawa sa'yo eh. Nilapit ko palang mukha ko't katawan, pulang-pula ka na. Natawa pa si Indigo na parang aasar. Sa sobra kong ilang sa ayos namin, hindi ko na natiis, kaya itinulak ko siya papalayo. Napa-atras to kaya agad na akong bumaba sa desk niya. Inayos ko ang palda ko at saka ako tumayo ng tubuid. Pinag-aalala ko lang sa'yo, Indigo. Habang di pa tayo kasal, wala ka pang karapatan na hawakan ako? Matapang kong sabi sa kanya. Imbes na sumeryoso, bahagya pa tong natawa. I am sorry for crossing the line. Huwag kang mag-alala, hindi mo na kita hahawakan. Hihintayin ko lamang na maikasal tayo so I can finally hold you and do all those things I've been looking forward to. Kinindutan pa ako ng pesting to, sabay sabing, let's go, may malapit na restaurant dito. Libre kita ng dinner dahil baka gutom ka na. Ako kasi gutom na gutom sa'yo. Ang bibig mo, ani ako rito. Matapos ang dinner namin ni Indigo, malapit lang sa kaninang building, nagpumilit na akong punta ng sasakyan ko para habang maaga, makahanap ako ng hotel kung saan ako pa pwedeng mag-check-in. Di ko kasi masabi kay Indigo na wala akong balak umuwi sa amin dahil sa insidente sa opisina ni Dad. Ihahatid na kita, convoy tayo. Suhestyon ng binata na makababa kami sa sasakyan niya, pabalik sa Azuma Entertainment. Nilingon ko siya at bahagyang tinaasan ng kilay. No thanks, I can make it home on my own without you getting lost. Natawa ito sa sinabi ko. It is not about getting lost, Fiang. I just want to make sure that you're safe. Safe mo mukha mo. Napahagat ako sa labi ko. Wala itong ideya tungkol sa kaguluhang nangyayari sa aking pamilya at di pa ako handang ipaliwanag ngayon. Gusto ko lang mapag-isa, magkaroon ng peace of mind at tumakas kahit isang gabi lang. I'll be fine, Indigo. Ani ako rito sunod ng pagbukas ko sa pintuan ng driver's seat before he could argue further. Thank you for tonight. I added trying to soften my tone but I kept my eyes straight ahead para maiwasan ang tingin nito dahil ramdam ko ang mainit niyang titig sa akin. With a final nod, he stepped back. Sige, ikaw ang bahala. Just text me kapag nakauwi ka na and don't you dare block me again. May pagbabanta sa boses nito. Bahagyang pagtango lang ang naging tugon ko sa kanya at hindi na sumagot pa. Mabilis kong sinara ang pinto sa tapat ko at in-start na ang sasakyan. Napahawak ako sa manibela habang nanginginig ang mga daliri ko. Sinusubukan na mag-focus sa daan. The weight of the day clung to me, Dodd's harsh words. The pressure I couldn't shake. Going home was an option tonight. Wala akong lakas ng loob harapin isa man sa pamilya ko, especially Dad. Not after what happened. I found a hotel nearby, just a place where I could disappear for a while. I parked the car and walked into the lobby. Nakaramdam ako ng kakaibang kaginhawaan habang inaabot kong aking ID sa receptionist. Her smile was polite, maybe a little too cheerful for what I was feeling. But I didn't have the energy to care. I just needed the key, a room, and some quiet. Pagdating sa kwarto, itinapon ko ang bag ko sa upuan at tumayo saglit. Tinitigan ko ang espasyo sa paligid ko. It felt foreign, almost too empty but I welcomed him. Kailangan ko to, kahit isang gabi lang. My eyes wandered to the bathroom and I knew what I needed. A hot shower to wash away the day, to relax my body and mind, if that was even possible. The water hit my skin, warm and comforting. Pero ang aking isip magulo pa rin. Hindi lang issue sa amin ni Dad is sa konsinema ang nagpapabigat sa puso ko. Maging ang nalalapit kong pagpapakasal kay Indigo. Ang totoo ayoko talaga siyang gamitin. Ngayon pa lang nakakonsensya na ako. Pero sa ngayon yun ang tanging paraan na meron ako. Kami. Para maisalba ang konsinema at ang mamanahin ko. Idagdag pa ang posisyong matagal ko ng gusto bilang bagong CEO. But everything feels so heavy. After the shower, I found a white robe hanging neatly in the room.
I hadn't brought anything with me kaya't yun lang maaari kong itakip muna sa katawan ko pansamantala. I slipped it on, the soft fabric brushing against my skin, and made my way to the bed. Sumandal ako sa headboard at inabot ang remote ng malaking flat-screen TV. Nag-focus muna ako sa panonood at baka sakali na maliba ang isip ko. Pero maya-maya'y nakarinig ako na mahinang katok. Maingat akong bumangon, naglakad papunta sa pinto. Pagsilip ko sa butas ng pinto, halos malaki ang mata ko na makita ko sino nakatayo mula sa tapat ng pintuan ko. Indigo? Gulat at may pag-aalala kong binuksan ng pinto. Di ko kasi in-expect na si Indigo ang kumakatok. Ang nasa isip ko, hotel staff lang. Anong ginagawa mo rito? Walang emosyon niya akong tinignan habang nakataas ang isa nitong kilay. You didn't think I'd let you stay here alone, did you? What? Halos pabulong kong tanong pero imbes sagutin ako, dire-diretso tong humakbang papasok sa kwarto. Nakalagpas ito sa akin bago pa ako makapag-react. Naupo si Indigo sa paanan ng kama pero may tensyon sa kilos nito. Agad ako nitong nilingon. Magbihis ka, malamig nitong utos. Sasama ka sa akin pa uwi? At sa tingin mo, papayag ako? Sino ba siya sa akala niya para kausapin ako ng ganyan? Oo, mariin nitong sagot. What did you think I'd let you stay here in the hotel? For all I know, you're meet up with your ex here. His voice was dropping with suspicion. At nananatiling nakataas ang kilay nito na para bang may nagawa akong mali. Mas maganda kung nasa bahay ka para hindi na ako mag-alala. Naparunok ako dahil sa kaba. Kung hindi sa inis sa pagiging bossy nito, no, I am not going with you. Fine. At hindi man lamang to nagdalawang isip. Nang matapos ako magsalita, umakyat si Indigo sa kama. Humiga sa gitna na parang ito ang pinaka-natural na bagay. Kung ayaw mo sumama sa akin pa uwi, then I'm not leaving. I will stay here and keep an eye on you. I stared at him completely dumbfounded. Naroon to sa gitna ng kama ko. Nakasukbit ang braso sa kanyang batok na parang komportable. With that calm confidence that always made me want to scream. Indigo Castagna Azuma! Inis kong tawag habang kuyaw mo magkabila kong kamay. Tamad tong pumikit at bumuntong hininga. When he finally opened his eyes, that smirk was waiting for me, stretching across his face like he just won a game that he didn't even know we were playing. Alam mo bang nabubuhay ang kasangga mo pag binabanggit mo ng buong pangalan ko? Napabuntong hininga ako na maintindihan ang sinabi niya. Labagman sa kalooban ko, bumaba ang tingin ko sa gitna ng katawan nito at doon nga, nasilayan ko, ang tila galit na kasangga nito. For a split second, hindi ko maalis ang mata ko. My brain scrambled to catch up para iproseso ang mga nangyayari. Pero nag-react ang katawan ko. Isang lagaslas ng init na bumabaha sa akin. Pilit kong inalis ang tingin ko sa nakabukol na pantalan nito. But the damage was done. He had caught me looking. Lumawak ang ngiti ni Indigo at isang kislap ng kasiyahan ang bumungad sa mga mata nito. Nakakita mong isang bagay na gusto mo. Sa sobrang inis, parang gusto kong haplusin at pitikin para lang mapawi ang mapang-asa nitong pag-isi. Ramdam kong nag-init ng mukha ko sa inis at sa hiya. Hindi ka pwede rito, baka nakakalimutan mo. Hindi pa tayo kasal. Ano ngayon kung di pa tayo kasal? Malamig nitong sabi, ngunit ramdam ko ang pait sa bawat salita. Kayo nga ng ex-boyfriend mo hindi kasal pero kampanteng-kampante ka na sumama sa kanya sa hotel. Para akong sinampal sa sinabi ni Indigo. Natahimik ako hindi lang dahil sa sinabi nito. Kung di dahil sa kung paano niya sinabi yun na para bang tingin sa akin ay walang iba kung hindi isang madaming babae. Pinilit ko lang itagong sakit at insulto na dulot ng sabi ni Indigo. I wanted to respond upang ipagtanggol ang sarili pero ang bigat ng titig niya ay nahihirapang makahanap ng mga tamang salita. Bigla, dumaan ang katahimikan sa pagitan namin at pakiramdam ko na kulong ako. Na parang ang kanyang mga salita ay nagtayo ng isang pader na hindi ko masira. Kung dito ka matutulog, umusog ka sa gilid. Ayaw kitang kadikit. Indigo's POV. Imbes umusog sa gilid tulad ng utos ni Fiang, nagdesisyon akong bumangon sa kama. Dinampot ko ang isang unan at naramdaman ko ang pagsunod ng mga ito sa akin habang papunta ako sa mahabang couch sa sulok. Diyan ka na sa kama, dito na lang ako. Ani ako rito. Sabay nilapag ang unan sa couch at nahiga. Binaling ang mukha paharap kay Fiang. Magkahalong pagkalito at pagtataka ang bumabalot sa mukha nito. Pero halatang pabor na pabor dito ang ginawa kong paglipat.
but I could tell she did not understand why I chose this. I didn't want to make things harder for either of us. Kapag dyan ako natulog sa tabi mo, ako lang din ang mahihirapan. Bahagya akong napangiti, o maasang gumaan ang mood kahit konti lang. Kailangan kong dumistansya muna sa kanya dahil gusto ko rin naman na igalang ang usapan na meron kami. Na hindi ko ito hahawakan hanggat hindi kami kasal. The last thing I wanted was to be tempted by her presence so close to me. As I settled into the couch, I couldn't shake the inner conflict brewing in my mind. Gusto mo palang dumistansya, bakit mo ko sinundan kanina? I scolded myself. The truth was, it felt impossible to ignore the magnetic pull I felt towards her. Di ko alam anong meron dito kay Fiang. Nung una, medyo nainis pa ako sa pagiging matari nito. Pero habang lumilipas sa mga araw, lalo na kapag di ko siya kasama, bigla akong namimiss ang malamig nitong presensya. Every glance we exchanged seemed to ignite something in me. Kahit gaano pa kasama ang tingin at pagsulap niyang yun sa akin. Gusto mo ng wine? Tanong ko nung nakahiga na to sa kama. Nakabalot na ang katawan nito sa makapal na kumot na para bang yun ang poprotekta dito mula sa akin. Mabilis niya akong sinulyapan. Hindi mo man lang ba tatanungin kung bakit dito ko sa hotel nagstay ngayong gabi imbes umuwi sa bahay? Anito? No, di naman ako chismoso. Mabilis kong sagot, teasing myself not to dive deeper into her words. Pero sa totoo lang, nakakurious ako. Mukha kasing hindi yung ex-boyfriend nitong dahilan kaya't nag-check-in si Fiang dito sa hotel. Dahil kung balak itong makipagkita dito sa ex niya, dapat kanina pa naritong unggoy na yun. Bumangon ako sa couch para lapitan ng telepono. Tumawag ako sa room service para umorder ng wine at ilang sandali pa kumatok sa pintuan at agad tinungo ang pinto. Pagbalik ko sa couch, bitbit ko ng wine na nasa ice bucket at ang 2 wine glass. Here we go! Nilapag ko ang mga to sa maliit na mesa sa harap ng couch. Kinuha ang bote ng wine at sinimulang magsalin sa 2 baso. Para sa akin at kay Madam Fiancé, pero dahil hindi bumabangon sa kamang dalaga, napilitan pa akong tumayo at dalhin sa kanya ang wine nito. Nang malapit na ako, sakalang to bumangon, sumandal sa headboard. Akmang iaabot ko na sa kanya ang wine glass nang bigla yung dumula sa kamay ko, dahilan kaya tumapon sa kanang dibdib nito ang laman. Without thinking, ang kanang kamay ko'y kusang lumapat sa harap nito para punasan yung alak na tumalsik doon. Pero natigilan ako nang maramdaman ko, dumampi ang palad ni Fiang sa pisngi ko. Walang bodo, she exclaimed. I just wanted to clean up the mess. Ang kanyang mga braso ay mahigpit nakakrus sa hinaharap nito. Nanlilisik ang tingin sa akin. Napabalikwas ako ng tingin. Tumatakbo ang isip ko na may halong pagkagulat at pagkalito. Bakit mo ko sinampal? I asked, irritation creeping into my voice. Hindi lang sampal ang aabutin mo kapag hinawakan mo ulit ako. Siguro palusot mo lang yung wine para makachancing sa akin, no? Sinabi ko na sa'yo, bawal mo akong hawakan hanggat di pa tayo kasal. Napaka-OA mo, Fiang. Gusto ko lang naman punasan yung wine na tumapon sa'yo eh. Ganti ko sa kanya. Punasan? She let out a bitter laugh at umiling-iling. Walang matinong lalaking magpupunas sa wine na tumapon sa tapat mismo ng hinaharap ng babae, Indigo. Ang sabihin mo, chancing ka. Matinding irap ang pinuko nito sa akin. Bago to, nagmamadaling bumaba sa kama para tunguhin ang banyo. I stood there na parang wala sa sarili, replaying the moment over and over in my mind. Ganun na ba talaga ako kawalang pag-iisip? Pero alam ko ang intensyon ko. I just wanted to help. Hindi naman yun chancing eh. OA lang masyado. Nilingon ko ang pinto ng banyo nang marinig ko sumarayon ng malakas. Muntik nang yumanig ang buong hotel sa lakas ng kalabog nun. Matapos na ilang sandali, lumabas si Fiang sa banyo. No longer in her bathrobe, instead, she was back in her cream-colored shirt and pencil skirt, looking effortlessly polished despite the earlier chaos. At ito na naman ang malakas na kabog ng puso ko. Di na naman mapigilan. Let's go! Ani Fiang matapos damputin ang cellphone at bag sa bandang gilid ng kama. Pero masama pa rin ang timpla ng mukha nito, halatang inis pa rin. Saan tayo pupunta? Taka kong tanong. Payag na akong umuwi sa inyo ngayong gabi. Basta sa guest room mo ako patutulugan. Mas makakampante ako mag-isa sa guest room nyo kaysa dito sa hotel kasama ka. Wala akong tiwala sa iyo. Ang mga salita nito tumama sa akin ng husto. Nauunawaan ko ang kanyang pag-aalinlangan. I really did. Pero masakit din marinig ang prangka nitong sinabi. Fiang, naiintindihan ko na nagagalit ka, but I promise, I wasn't trying to make you uncomfortable. Enough.
Putol ito sa sasabihin ko pa. I don't want to talk about it anymore. Let's just go. Gusto ko nang magpahinga. Pinagmasdan ko to habang papunta sa pinto. Part of me wanted to argue at para kumbinsin si Fiang mapagkakatiwalaan ako. Pero sa kabilang banda, palihim na rin akong napangiti. Dahil mas okay sa akin na doon kami magstay ngayong gabi sa bahay. Ilang linggo na rin akong kinukulit ni Moming imbitahan si Fiang. But every time I tried, lagi akong bigo. Okay, I said finally, trying to keep my voice steady. If that's what you want, let's go. Agad ko siyang sinundan palabas sa kwarto. As we stepped out of the hotel, I took a moment to pay her bills at the front desk. I felt like the least I could do sa gulong ginawa ko kanina. Habang papunta kami sa parking, sinulyapan niya ako. I'll take my car. Hindi ko pwedeng iwan ang sasakyan ko dito. Mauna kang mag-drive, susundan na lang kita. Sinlamig pa rin ng yelo ang boses ni Fiang at salubong pa rin ang mga kilay. Napabuntong hininga ko. OA kang magalit? Konting hawak lang eh. Kapag mag-asawa na tayo, hindi ko nilang hahawakan yan. Imamasahe ko pa yan. Humanda ka. Pabulong kong sabi. Siyempre, sinadya kong hindi nito marinig. May sinasabi ka? Mataray nitong baling sa akin. Wala naman, my dear fiancé. Inisihan ko siya. Sabi ko ang ganda-ganda mo kahit masungit ka.